Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ka Lorena at CRD, tuluyan nang ang pinagtakpa ng anak nilang si Ino. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Dumating si Lilet sa bahay ng pamilya Engano dahil sinabihan siya ni Ino na sabay na silang magpunta sa launching ng foundation na inopen ng pamilya De Leon. Kaya naman nagulat sila kay Lorena nang makita itong si Lilet. Nagtataka si Lilet kung bakit napakatahimik ngayon ng pamilya De Leon. Samantalang kapag kasama niya ang mga ito ay sobrang dami nilang pinag-uusapan. Lalo naman ngang nanghinala itong si Lilet sa pamilya Leon na pinagtanggol niya sa korte noon. Nang makita niya nga itong si Ino na punong-puno ng pasa sa muka. Sinubukan magtanong ni Lilet dito kay Ino pero tikom ang bibig ni Ino dahil inutusan siya ng barkada niya na less talk, less mistake nga daw. Kaya minambuti na nga lang nitong si Ino na wag nang magsalita. Pinagmasda naman ni Lilet ang magpamilya at nag-isip kung ano ang meron dahil hindi siya sanay na ganun sila. Dagdag pa nga itong si Ino na parang may gustong sabihin kay Lilet kaya lalong naguguluhan si Lilet sa kung anong nangyayari. Inaya nila si Lilet na kumain kasabay nila pero hindi na pumayag si Lilet dahil kumain na daw siya sa bahay nila. Nang matapos mag-amusal ang pamilya De Leon, nagpunta na sila sa launching ng foundation ng pamilya nila. Nang makarating nga sila, marami na ang nakaabang sa kanila. Nag-speech itong si Ino sa mga tao at sinabi niya kung ano ang mga pinaglalaban niya. Inopen niya din sa mga tao na nagbubulungan tungkol daw sa kanya. Sinabi niya sa lahat na kaya siya may pasa ay dahil sa mga taong naniniwala pa din na hindi siya inosente, na talagang ni-rape niya daw itong si Trixie. Habang patuloy na nagsasalita si Ino, bilib naman ang mga magulang niya sa kasinungalingang pinagsasabi ni Ino dito nga sa mga tao at parang sanay na nga ito na magsinungaling. Biglang dumating itong si Trixie, narinig niya lahat ng speech ni Ino, kaya galit na galit siya sa mga pagsisinungaling nito. Sinugod niya si Ino at pinalakpakan. Sinigaw niya sa maraming tao na ikaw ang nang-rape sa akin at huwag kayong maniwala sa mga sinasabi ni Mr. Ino De Leon dahil sinungaling siya at rapist pa. Pinigilan siya ni Lilet. Tinawag niya siya nito at pinapahinto sa panggugulo sa launching ng foundation. Kaya naman nabaling sa kanya ang galit ni Trixie. Lumapit ito sa kanya. Nagtanong siya kay Lilet kung pwede din ba siyang tulungan ng Innocent Angels Heaven na pampinamumunuan nga nitong si Ino. Pagkatapos nga daw siyang gahasain ng inosenteng malaanghel na si Ino De Leon, hindi sumagot itong si Lilet. Dito nga kay Trixie dahil mas lalo lang lalala ang galit ni Trixie kaya minabuti niya na pigilan na lang ito ng panggugulo. Umagitna naman ang isang babae sa pag-aaway ni Trixie at Lilet at sinabihan si Trixie na bawal ka dito. Kaya naman nagalit at nagtanong si Trixie kung sino ba ang babae na to at bakit nakaharang sa harap niya. Kaya naman nagalit at sinaway ni Lilet si Trixie sa kabastusan na pinapakita niya sa maraming tao dahil dinadamay daw ni Trixie kahit yung taong walang kasalanan sa kanya. Kaya naman sa galit ni Trixie, tinulak niya si Lilet at natumba ito. Agad tumayo si Lilet at sinabihan niya si Trixie na wala ka talagang respeto. Nakisabat na nga si Ino at inoperan si Trixie na kung gusto niya ay makisama na din siya sa foundation para matulungan din siya dahil ang akala nga nitong si Ino ay may mental issue na nga itong si Trixie. Pero nagalit lang si Trixie sa kanya dahil napakalaking sinungaling daw nitong mga magulang ni Ino na pagtakpan lahat ng kasalanan niya gamit ang foundation para malinis ang pangalan ng anak nilang si Ino. Sinabi ni Ka Lorena na ikaw ang bulok, Trixie, dahil hanggang ngayon nga ay sinisiraan mo pa din ang imahe ng anak namin.
kahit napatunayan na ni Lynette sa korte na inosente ang anak ko. Hindi nila alam na naka-livestream pala sila. Napanood ni Ira ang livestream at tuwang-tuwa ito sa ginagawa ni Trixie kay Lynette dahil sinisisi ni Trixie si Lynette sa lahat ng nangyayari sa buhay niya. Dahil si Lynette ang nagpalala kung bakit ang tingin daw sa kanya ng mga tao ay sinungaling siya dahil pumanig siya kay Laino kahit kapatid niya ito. Samantalang ito nga ang si Merdit ay parang hindi natutuwa sa ginagawa nitong si Trixie kay Lynette. Alam na kaya nitong si Merdit na anak ito ni Ramir at niya. Inawat ni Kurt si Trixie dahil sobra-sobra na nga ang ginagawa nito at nakakahiya na sa maraming tao. Pinagtanggol din ni Chato si Lynette laban kay Trixie. Dumating ang mga security matapos lagyan ng cake ni Trixie ang damit ni Chato at Lynette at pinaalis na agad si Trixie. Inaya naman ni Chato itong si Lynette para magpalit ng damit dahil masyadong madaming icing ng cake ang napahid sa damit nilang dalawa ng malditang si Trixie. Pagkapalit nila ay agad naman silang nakapagpalagayan ni Lynette at nag-usap tungkol sa paghingi ng kaso nitong si Chato. Nangingi siya ng tulong kay Lynette sa isasampa niya laban sa manugang niya dahil wala naman daw siyang kasalanan sa nangyari dito at aksidente lang ang nangyari dahil hindi niya kaya ang ginagawa nito sa anak niya na binubugbog. Kinabukasan naman, kinausap na nga ni Lynette si CRD para magpaalam na kung pwede ngang i-handle ang kaso ni Chato Mercado dahil nanghingi daw ito ng tulong sa kanya. Agad-agad namang pumayag si CRD kay Lynette. Ang bilis nga daw ng pangyayari, kaya nagtaka itong si Calorena kung bakit ganun na lang kabilis payagan ni CRD si Lynette na i-handle ang kaso ng matanda. Sinabi ni CRD na mas mabuti na daw yon dahil napakatalinong nga daw nitong si Lynette at baka mabuking daw sila nito na may tinatago silang sikreto at malaman na hindi sila nagsasabi ng totoo. Kaya mas mabuti daw na malibang si Lynette sa mga ibang bagay at sa paghawak pa ng ibang kaso, lalo na nga ang paghawak ng kaso nitong si Chato Mercado. Tuluyan na ngang kukonsintihin nila si RD at Calorena ang kasalanang ginawa ng anak nilang si Ino at wala nga itong balak na sabihin kay Lynette ang buong katotohanan. Kaya naman ito ngang si Lynette ay tanga-tangahan dito sa pamilya De Leon at nagiging tuta pa rin siya ng mga ito. Tama nga ang sinabi nitong si Trixie na tuta itong si Lynette ng De Leon dahil hindi pa rin nga naniniwala itong si Lynette dito kay Trixie na totoo ang mga sinasabi niya. Kaya naman, napakakonsentidor nga ng magulang nitong si Ino dahil hinayaan nila na magtagumpay ang kasamaan nitong si Ino. Samantala, inaresto na nga si Chato Mercado sa kasong pagpatay sa manugang niya. Kaya naman handa na at kailangan ng maghanda ni Lynette para sa bagong kaso na dapat niyang ipanalo. Hanggang kailan kaya itatago ng pamilya De Leon ang baho ng anak nilang si Ino? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.